Magandang buhay! Today's episode, isa na namang napakasarap na restaurant-style recipe ang ating lulutuin na sigurado akong magugustuhan nyo. Napakasimple at napakadali lang gawin. Magluluto tayo ng crispy fried shrimp. At umpisan muna natin sa pag-marinate ng ating hipon. At gumamit po ako rito ng tail on, yung merong natitirang buntot. Tapos yung size niyan ay 4150. Lagyan lang natin to ng white pepper powder, ginger powder, garlic powder, chili powder. Lagyan natin to ng asin. And by the way, para sa kompletong listahan ng ating recipe, nasa description box. At gumamit po tayo rito ng Chinese wine. Haluin muna natin saglit. Ngayon, kung wala naman kayong Chinese wine, pwede kayong maglagay dyan ng isang kutsarang white vinegar. Pag nahalo na natin yung ating hipon, lagyan na rin natin to ng powder seasoning at spring onion. Tapos lagyan din natin to ng isang pirasong itlog. At maglalagay tayo rito ng 2 kutsarang cornstarch at saka 1 kutsarang harina, all-purpose flour. Tapos haluin natin to ng maigi. Pero dapat dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating hipon at hindi matanggal yung buntot. At saka I do recommend na pag na-marinate natin yung ating hipon, balik muna natin sa ating ref at least 1 hour para talaga mag-penetrate yung lasa. Ngayon magpainit lang ng katamtamang dami ng mantika at iprito natin yung ating hipon. At maganda yan kung may thermometer kayo dyan, ilagay nyo muna yung mantika nyo at least nasa 170 degrees Celsius para hindi maging sagi or hindi mabigla yung piniprito nyong hipon. Tapos piprito lang natin yan for about 5 minutes. Tapos after 5 minutes, gagawin natin dito ay ihahango na natin. Ganon din yung gagawin natin sa ating natitira pang hipon. Prito natin for about 5 minutes, at least 170 degrees Celsius. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating crispy fried shrimp? Napakasimple lang gawin, di ba? Ngayon, hindi mo na kailangan to orderin pa sa restaurant. Sa bahay lang, kayang-kaya mo na lutuin. At yung mga ingredients naman ay napakadaling hanapin. Hango na natin yung ating hipon. Tapos pwede na natin to lagay sa ating serving plate. At option na lang to, gagarnish tayo ng spring onion. Ngayon sa sausawan naman or dippings, pwede naman kayo gumamit ng mayo garlic ketchup or mayo garlic lang. Pero ako, I do recommend ketchup lang, okay na. At pwede rin kayo gumawa ng maanghang na sausawan kung gusto nyo. At sigurado pong nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na to, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat po sa panunood at ito ang Kusina ni Dan Levy.